Tara, samahan niyo kaming balikan ang mga kaganapan nitong nakaraang linggo. Talakayan. Una, tama po ba kayo ang main author nitong Salt Industry Act? Yes, tama po kayo. Salamat po. No? At ito ay napirmahan na ng ating Pangulo noong March 11. No? At ito po ay isang ganap na batas. Maraming salamat po. Ang Pilipinas, tayo po ay ang may pinakamahabang shoreline, 36,000 kilometers. Pero ating pong asin ay 93% ang ating ini-import. No? 7% lang yung ating pong locally produced. No? Kung mahal po ba Yes, yun? Halimbawa, yung imported. mula doon sa hindi iodized, sa pag-iodized, mahal po ba? Kasi ang naisip ko, bakit hindi na lang tulungan ng gobyerno yung mag-aasin para sila na mismo ang mag-iodize ng kanilang asin? Di ba? Hindi na po natin papayagan at pumasok po yung mga imported na asin na hindi po iodized. Po, no? Imbis na gobyerno po yung tumulong sa kanila para po hindi sila malagay dun sa no choice sa alanganin na lugar, eh gobyerno pa po yung gumagawa ng mga pagkakataon para po malagay sila sa no choice. Patulad nga po ng ganito, no? na anihan na, kung saan anihan na. Tsaka mo naman po ibenta yung mga palay na hindi naman pala, ng mga bigas na hindi naman pala sira pa. Gobyerno dapat na tumutulong sa ating magsasaka, sila pa yung gumagawa ng pagkakataon para malagay sila sa no choice. No? No choice po lagi ang nangyayari sa kanila. No? So, yan po yung mga gusto natin tingnan at gusto natin baguhin. No?15 days after publication po sa Official Gazette, magtatalaga po ng Program Management Office. At ito po, Program Management Office under DA and BFAR, mag-identify po ito ng mga public lands na pwede pong gawing asinan. And then itong na-identify ng mga public lands na pwedeng gawing asinan, pwede po itong applyan ng ating mga kababayan basta Filipino citizen, pwede po itong applyan at gawing asinan. So, and then may mga programa po, magkakaroon po tayo ng tinatawag na Salt Industry Development Competitiveness Enhancement Fund na kung saan yung pera magagaling po sa tariff na kukolektahin natin, galing po sa imported na asin. At itong bang perang ito gagamitin po sa pagbibigay po ng mga makina, equipment dito po sa ating po mga lokal na salt producers. Marami po sigurado dito ang involved. Marami ang involved and hindi lang po ito ngayon. Even the past administrators and everything, I think all of this should be made accountable. Pera ng gobyerno, pera po ng taong bayan. Tayo po ang ninanakawan nito.